Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo at gabay ng kaliwanagan ni Banal Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay manampalataya sa ating Panginoong Diyos mula Panginoong Hesukristo upang maiwasan ang pagkakasala o maling mga gawa. Yan. Ngayon po ay babasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula sa Bagong Tipan o paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Hesukristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 12, talatang 44. Ito po ang mensahe. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan upang hindi manatili sa kadiliman ang nananalig sa akin. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 2, talatang 5 hanggang 8. Ito po ang mensahe. Ngunit dahil sa katigasan ng ulo mo at di pagsisisi, pinabibigyan mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghatol, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanilang mga gawa, ang magpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan, ay bibigyan ng buhay na walang hanggan. Datapwat matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumilika ng pagkakabahabahagi at aayaw sumunod sa katotohanan kundi sa kalikuan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma pa rin, Kabanata 6, talatang 8 hanggang 11. Ito po ang mensahe. Kayo'y pinalaya na sa kasalanan at ngayo'y mga lipin na ng katuwiran. Nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paanong ipinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasama ang palala ng palala. Ngayon na may ihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran sa ikapagiging banal ninyo. Ipagpatuloy po natin sa 2 Timoteo, Kabanata 2, talatang 3. Ang mensahe, magpasakit ka tulad ng isang buting kawal ni Kristo Jesus. Ipagpatuloy po natin kay Apostol Tito, Kabanata 3, talatang 1 hanggang 2. Ito po ang mensahe. Paalalahanan mo silang pasakop sa mga pinuno na mga may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo sila magsalita ng masama kanino man. Kailangan sila maunawain, mahinahon at maibigin sa kapayapaan. Pagpatuloy po natin sa 1 Pedro, Kabanata 2, talatang 21. Ito po ang mensahe. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkahirang sa inyo ng Diyos. Sapagkat si Kristo ay nagtiis para sa inyo, binigyan niya kayo ng halimbawang dapat tularan. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Mula po dito sa ating paghahayag ng Ebanghelyo o mabuting balita sa ating pagbabahagi dito sa Bible Lights Promotion. Ating pong pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo. Ang hindi ng ating banal na Santa Maria. Yun naman ay akin pong paliliwanag sa inyo itong mensahe ito mula sa tema po na manampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo upang maiwasan yung pagkakasala o paggawa ng maling mga gawa. Yan. Nais pong ipabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. Na upang kayo'y maging karapat-dapat sa Kanya at makapamuhay ng mabuti, ay dapat ay manampalataya kayo sa Kanya sa pamamagitan ng pagbugtong niyang anak o ang Panginoong Jesucristo, sapagkat
siya ay ang Panginoon Kristo ay kanyang isinugo upang maging tanglaw natin at hindi tayo mamuhay sa kadiliman o tayo ay hanguin sa kasamaan o palayain tayo sa kadiliman at mamuhay tayo sa kaliwanagan. So yan, kaya tayo ay manampalataya sa Panginoon Kristo upang ang pagpapalaya niya sa lahat mula sa kamay ng mga demonyo ay tayo ay manatili rito at hindi na tayo pailalim pa doon sa kapangyarihan ng demonyo na nagbubunsod sa atin ng kamatayan, nagbubunsod sa atin ng kapahamakan. Na kung saan ang unang nilikha, ang mga ninuno natin ay nagkamali. Sila ay nahikayat ng demonyo na labagin ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Kaya ang mga tao ay nagkaroon ng spoilage. So ngayon sa pamamagitan ng Panginoon Kristo, tayo ay mamumuhay sa kaliwanagan at bibigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Yan. Maiwasan natin ang pagkakamali sapagkat tayo ay gagabayan ng Panginoon Kristo, ginabayan ng Panginoon Kristo mula sa mabuting balita at tayo gagabayan niya hanggang sa paghatol ng Panginoon Diyos. Yan. Kaya tayo ay manampalataya para tayo ay gabayan niya na maisabuhay ito at tayo ay gumawa ng mabuting yan. Hindi tayo magkakamali kung susundin natin ang mabuting balita yan. Kaya tayo ay matigas ang ulo at ayaw nating sundin ng ating banal na Panginoon Diyos, tayo ay mapapahamak. Tayo ay mapaparusahan ng ating banal na Panginoon Diyos pagdating ng takda panahon niya. Kaya tayo ay hangarin natin ay ang makagawa ng mabuti, hangarin natin ay ang masunod ang kalooban ng Diyos at tayo ay kanyang pagpapalain sa buhay na ito at ang biyaya niya sa buhay nito ay hanggang buhay na walang hanggan na itinakda at ipinangako niya sa atin. Kaya yung pagpapalaya niya sa atin na tayo ay ilagay niya sa matuwid na pamumuhay ay atin itong pag-ibayuhin. Yan. Na kung tayo ay namuhay sa hindi mabuti mula doon sa simula na tayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng demonyo at nagpapatuloy pa yung iba na ayaw magpailalim sa Panginoon na tayo napalaya na noon. So tayo ay wag na tayong pailalim pa. Mamuhay tayo sa ilalim ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo na sa pagtupad ng mabuting balita. Ngayon, kung tayo nagagabay ng Panginoon Diyos, hindi tayo magkakamali. Kagaya simple noong pagtupad ng pamahalaan, kung paano tayo ay mabuti na nakatutupad ng kapamahalaan ng gabay ng ating simbahan, na nagagawa natin yan sa pamamagitan ng ating pananampalataya, sa pamamagitan ng pagtupad ng mabuting balita. So yung pamahalaan, hindi natin malalabag yung mga batas na yan kung tayo ay sumusunod sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon Diyos ang mabuting balita ito hinubog para maging banal ka. So banal ang pakapamahala ng Panginoon Diyos, kaya yung pamahalaan madali natin masusunod yan. Kung tayo ay hindi tayo walang pananampalataya, so yung pamahalaan ito ay marami yung nakalalabag nito, marami yung natutukson na sa pamumuhay na kung yung paghihirap ay tayo ay nagkakaroon tayo ng maling gawain. Kagaya nga na sinasabi, yung salita ng Panginoon Diyos, isasagawa natin ito. Susundin natin, gagawin natin. Kung pakinggan lamang, tayo ay magiging mahina tayo. Madali tayong madala dun sa tukso. Madali tayong mawasak. Kumbaga man ng Diablo. Madali tayong makagawa ng di mabuti. Ngayon kung tayo ay susunod yung salita ng Panginoon Diyos, it is a shield. So hindi tayo makagagawa ng masama kung sumusunod tayo dun sa mabuti. Kasi napakasimple, practicality. Ngayon ay ito hindi lamang basta ganun, makapangyarihan siya na it is a shield of doing good. So lahat ng nagagawa natin mabuti, tayo ay agapay natin ang banal na Panginoon. Parang shield niya na paggawa mo ng mabuti, nagiging siya, makapangyarihan ang paggawa ng mabuti. Hindi basta gumawa ng mabuti. Makuha siya, may kapangyarihan siya nagabay ng ating banal na Panginoon. Napapanaig siya. Yan. Kaya tayo ay syempre tinuruan tayo ng Panginoon sa Kristo nga na tayo ay maging matatag, tayo ay ang salita ng Panginoon Diyos o yung tinuturo sa ating Panginoon Diyos, kasama dyan na hinuhubog din yung puso at isipan na
Siyempre, palagi natin binabanggit yung maging matatag tayo para masunod natin yung kalooban ng Panginoon. Mamuhay tayo na may pagmamahal. So patatatagin tayo niyan para makayanan natin ang lahat ng bagay. So, hindi tayo, lalo na kung gagawa tayo ng hindi mabuti o may nangyayari hindi maganda sa ating buhay. So tayo ay magiging matatag yan. At tayo ay iaadya ng Panginoon Diyos dyan sa iba't ibang klase ng mga bagay na maaaring makaapekto sa atin. Kaya tayo ay magkaroon ng iba-iba ng palataya para tayo ay magawa ng mabuti. Muli sana nagabayan na naman kayo ng Bible Lives Promotion sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasang spiritual sa pagsasabuhay ng mabuting balita. At sana tayo ay patuloy na gabayan ang ating pananampalataya na maggabayan tayo palagi ng Banal na Santa Maria sa ating pagbabahagi ito ng kanyang kaliwanagan, bangin ng kanyang aparisyon at iba't iba niyang pagpapala at gabay sa atin. Siyempre gabayan tayo ng Panginoon. Mula sa gabay ng Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo, patuloy niyang isugo ang Banal na Santa Maria at iba't iba niyang pagmamilagro at gabay sa atin upang tayo ay sa pagbabahagi natin ng mabuting balita. Yan. At kayo ating mahikayat at kayo ay patuloy na magabayan. Ating dalangin din na gumagabayan kayo sa inyong mga tahanan sa pagtalima ng mabuting balita. At kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa inyong kaligtasan spiritual at magandang pamumuhay. Ang lahat mula sa pamumuhay ng bawat isang makasusunod sa kalooban ng ating banal na Panginoon. Yan. Sa ilalim ng tayo nagkakaisa sa ilalim ng kanyang pag-aari. Yan. Kung iyong i-imagine that we are dito sa ating pamumuhay na ito under this government, mas yung sa Panginoon Diyos masigit na tayo ay makapamumuhay ng lubos kung tayo makatutupad sa kanyang kalooban sa pagpapailalim natin sa kanyang paghahari yan, sa buong mundo at bawat mga bansa. Ngayon ay doon naman sa CBCP, doon naman sa Interfaith Unity, patuloy tayo magkaisa dyan at patuloy ating unawain ng ating bawat mga reliyon. May iwasan natin yung hidwaan, digmaan, karahasan. Bakos, nagkakaisa tayo sa pagpapairal ng mabuting aral ng ating mga reliyon, kagaya ng kapayapaan, pagkakaisa, pagtutulungan yan, pakikayat ng mabuting pamumuhay, individual, family, community, bawat mga bansa. Doon naman sa CBCP and Vatican Church, patuloy kayong maliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Ganyan naman na Santa Maria, at kayo ay patuloy na pagbuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa ating Panginoon sa Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo. Yan. At sa ating munting kakayanan, patuloy tayo na nampalataya sa Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo at Espiritu Santo, na patuloy niyang isugo ang banal na Santa Maria at gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan, mga aparisyon sa pagbabahagi ng mabuting balita. Kayo ay patuloy nating mapagbuklod sa pananampalataya sa ating Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At yung mga kapamalan kayong maliwanagan ng mabuting balita, maliwanagan kayo ng banal na Santa Maria at mamahala kayo ng matuwid, mabuti, tugunin yung karapatang pantao at patas ng hustisya. Sa gayon makikinabang at makapamumuhay ng mabuti yung inyong mga nasasakupan. At yun sila yung makapananampalataya na lubos sa ating manlalangin. At tayo makapamumuhay ng napakabuti. Yan. Muli, magandang hapon sa inyong lahat at God bless you.